Kilat News Updates. Mga balita ngayon, AFP lumagda Solidarity PAC para sa mapayapa at credible na halalan sa 2025. Buy-bust operation sa Caloocan nagresulta sa pagkakakumpiska ng 7.9 milyong shabu. Literadong kawani ng PCG nagtungo sa... Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad at integridad ng nalalapit na halalan, lumagda sa isang Solidarity PAC ang Armed Forces of the Philippines o AFP para sa 2025 national and local election, pati na rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ginanap ang pagpirma kahapon sa Camp Crame, Quezon City, kung saan opisyal ding inilunsad ang 100-day operational activities, isang inisyatiba na naglalayong tiyakin ang isang mapayapa, maayos at kapani-paniwalang halalan sa bansa. Dumalo sa seremonya si AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. kasama si Philippine National Police Chief Police General Romel D. Marbil at iba pang mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa pangunguna ng Commission on Elections o COMELEC. Sa pamamagitan ng pagtutulungang ito, muling pinagtibay ng AFP ang kanilang pangakong pangalagaan ang seguridad ng mga botante, protektahan ang integridad ng halalan at suportahan ang demokrasya ng ating bansa. Isang buy-bust operation ng Northern Police District sa Caloocan City ang nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 7.9 milyong pesos halaga ng shabu. Tatlong sospek sina alias Tomboy, 24 anyos na babae alias Meng, 31 anyos na babae at alias Halem, 18 anyos na lalaki, ang nahuli matapos makuha mula sa kanila ang 1,170 gramo ng shabu. Ang operasyon ay isinagawa sa koordinasyon ng PDEA at nangyari sa Barangay 185 Caloocan bandang alas 12 GMT ng madaling araw ng Pebrero 6, 2025. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga sospek. Nagtipon sa harap ng tanggapan ng Philippine Coast Guard o PCG ang ilang retiradong kawani ng ahensya upang iprotesta ang umano'y pagbabawas ng buwan ng pensyon. Ayon sa mga retiradong personel, hindi nila nauunawaan ang dahilan ng pagbaba ng kanilang pensyon at sila'y nananawagan ng agarang aksyon mula sa mga opisyal ng PCG upang mabigyan sila ng paliwanag at maresolba ang isyong ito. Hanggang sa ngayon, wala pang pahayag mula sa tanggapan ng Philippine Coast Guard hinggil sa naturang issue. Gayunpaman, patuloy ang mga retiradong personel sa kanilang panawagan na itama ang sitwasyon at tiyakin ang kanilang karapatan, pensyon na kanilang natamo sa buong panahon ng kanilang serbisyo. Ang mga retiradong miyembro ng PCG ay nagsusulong ng kanilang mga hinaing upang makamtan ang katarungan at makabalik sa tamang benepisyo na ipinagkaloob sa kanila ng batas. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.